Hi guys, today is Friday. Andito ako sa car. Pumunta ako ng Hong Kong supermarket at mamimili ako ng gulay kasi may practice sa bahay guys. So, I need to go to the market and buy something para ipakain sa mga youth na mag-practice sa bahay. So, let's go sa loob ng Hong Kong supermarket. Ayan guys, malaki ba? Nag-i-snow, may snowfall. Ayan. Busy ngayon ang Hong Kong. Sana may sale. Gulay tayo kasi palitan konting gulays. Lang mag-isa. Oh, sale yung ano. Naka-sale yung Skyflakes nila. Anong flavor ito? Creamy condensada and chocolate. Ano pa to? Sweet butter flavor. Para siguro tayo ng from 339 to 89. I think kailan yung expiration? We'll see. Expiration is matagal pa. Sa May. Ito yung tig-iisa. Cheese complex. Pagtawid gutom. Sale din yung ano nila. Yung cupcake na cheese flavor. Pero ayaw nila po sa bahay. So, yun tayo. Bilhin ko si Zion ng chocolate milk. Wala na yung binibili namin mura. Wala na. Favorite yan. Kaya tayo ng gulay. Ay, ano pa na little pumpkin. Isa. Of course, galunggong. Paborito na yung galunggong. Isa din. Guys, bahay na ako. So, si Dabong naghiwa ng gulay para ipakbit namin. Kasi may practice naman dito ang mga youth sa bahay. Today is Friday, guys. So, it's a preparation day for Sabbath. At nag-grocery din ako. No. Ayan. Wag gambal. Tulog ba? Nagtabang ka rin. Wag gambal mo kayo. Ayan si Dabong, guys. Oh, naghiwa ng pangpakbit. Ayan. And bumili pala ako ng chocolate milk for Zion and banana. Gawin natin turon. And Propic. Growers favorite ni Zion. Meron tayong lumpia wrapper para sa turon. Ang tatlong tuna guys. Panawid gutom. Ayan tuna. And nakasale tong bawang. $2 lang. Ang dami oh. Dami, no? Ayan, no? $2 lang yun. And, may tayong pompano, may tilapia, merong maliliit na bangus, adobuhin natin yan.
Meron tayong maliliit na galunggong. Prituhin natin today. Matatanda. And then, kalamansi na napakamahal. Meron tayong chicharon na manghuwan. Apat yan. $1 each. Ay, ito pa pala 4. Meron tayong talong pang pakbet. And ampalaya pang pakbet. Ha? On me. Shine on me. Jesus shine. And with grace and mercy send forth your word. At pagkatapos na mag-practice ng mga youth, nagsimula na rin ako maglinis at maghugas ng hugasan kasi maaga kami matutulog tonight kasi maaga pa ang gising namin para magsimba tomorrow kasi Sabado po bukas. Sa mga hindi po nakakaalam, kami po ay Seventh-day Adventist at kami po ay Sabbath keeper. So every Sabbath po kami nagsisimba. And of course, Friday ang pinaka-busy naming araw kasi yun ang preparation namin for Sabbath. So before sunset ng Friday, kailangan nakapagluto na kami, nakapag-prepare na kami ng mga damit, nakapag-plancha na po, nakapaglinis ng bahay. So every Friday po talaga sobrang busy ko and the rest of my family. Pero kadalasan naabutan talaga kami ng sunset at hindi pa natatapos ang aming preparation kasi sobrang busy namin at lahat kami nagtatrabaho dito. And the next day, Saturday na nga guys. Good morning and happy Sabbath everyone. As usual, maaga ako gumising kasi Sabado ngayon at magluluto ako ng almusal. I see to it na may breakfast kami kapag Sabado. Kasi ito lang talaga ang araw na makapag-almusal kami ng sabay-sabay. Kapag weekdays kasi, lahat kami may pasok kaya kanya-kanya na kami ng kain kapag breakfast or coffee na lang. Kapag Sunday naman, that's the time na makapag-sleep in kaming lahat. So, tanghali na kami gumigising. So, kapag Sabado, sinusulit talaga namin na sama-sama kami magkapag-almusal. Kasi parang family bonding na rin namin kasi yung talaga ang time na sama-sama kami sa bahay. Alam nyo naman kasi ang buhay abroad, diba? Sobrang busy dito. Parang hinahabol mo yung oras. Unlike sa Pilipinas, though mahirap pero hindi ganun ka-stressful talaga ang buhay sa atin. Parang easy life lang. Karamihan sa mga Pilipino kapag nakakausap ko, like yung mga coworker ko, sabi nila, yung plano nila kapag nag-retire, uuwi sila ng Pilipinas, dun sila magsisettle. Sa totoo lang, malungkot ang buhay abroad, lalo na kapag hindi ka na nagtatrabaho. Kasi makukulong ka lang sa bahay, lalo kapag winter. Pero ang kagandahan lang dito, libre talaga yung medical services nila, lalo kapag nagkasakit ka, wala kang babayaran talaga, zero ang babayaran mo. Kaya ang ending, yung mga nagre-retire, bumabalik din dito kasi kapag nagkasakit sila sa Pilipinas, may babayaran sila. Sobrang mahal kapag nagkasakit sa Pilipinas. So bumabalik sila dito para magpagamot. Kaya hindi rin sila makapag-stay ng Pilipinas na matagal. Pero kung tutusin talaga, sobrang ganda sa Pilipinas kapag may investment ka. So kapag may time talaga at may oras pa para mag-invest, kailangan mo mag-invest sa Pilipinas kahit bahay o konting negosyo para sa retirement mo. Ang downside nga lang, kapag wala kang mapagkakatiwalaan, mawawala lang din yung mga investment mo. At nakapagluto na nga ako ng fried rice. As usual, fried rice ang aming almusal. Usually, egg, hotdog or chicken bacon ang aming agahan. Gustuhin man namin maglutong ng daing, pero winter ngayon at malamig sa labas. Kapag sa loob naman ng bahay, matagal matanggal ang amoy ng daing, lalo sarado lahat ng bintana. Kasi winter season ngayon dito. Kapag nga uminit ng konti tuwing winter, nagluluto kami ng maraming daing sa labas ng bahay. Tapos iniinit na lang namin sa air fryer kasi nakakamiss talaga kumain ng tuyo. May kasamang kape, the best ng agahan mo. Di ko ipagpapalit ang tuyo or daing sa bacon or hotdog. Kapag Saturday pala, music agad ako ng worship song and we have whole day service sa church. Nag-start nga pala ang service namin from 9:30 to 4 o'clock. Sa church na kami kumakain during lunchtime kasi every Sabbath may potluck kami sa church. So we have 6 days to work and 1 day for the Lord. At minsan gabi na rin kami nakaka-uwi, especially kapag may
visitation kami sa ibang member or may activity sa church na alala ko noon, sobrang strict ang parents namin. When it comes to Sabbath keeping, kailangan before sunset, nasa bahay na kami. At bago mag-sunset, kailangan nakapagluto na din kami until the next day. We are allowed lang magluto kapag sunset na ng Sabado. That's how we keep the Sabbath. Nung mga bata pa kami, ngayon we tried our best, pero sobrang busy namin. Kadalasan, naaabutan talaga kami ng sunset, especially during winter. Maaga ang sunset dito, maiksi lang ang araw kapag winter, tapos nagtatrabaho din kami lahat, kaya pag uwi namin, paluwag na din ang araw. Pero kapag nagkataon na wala akong pasok ng Friday, I make sure na before sunset nakapagluto na ako, nakapaglinis ng bahay at ready na ang lahat, at we worship. That's our life as a Sabbath keeper. Good morning and happy Sabbath everyone! Gising na ang lahat, nakaligo na ako, si Dabong nakabihis. Dad just wake up. Ateli just wake up. The speaker of the house, si Ateli, yung mag-speaker ngayon sa divine service. Si Sion still sleeping. So, we are going to eat breakfast na guys, magkakape. And then, we will get ready for church. Tapos, yun lang guys, magsisimba kami today. Today is Sabbath day. Ha? Kain na kami. I was reading my script, and I was trying to make it seem like heartfelt, but it sounds like I'm debating so much. Ito mas paparuto to. Natagiman talaga. Ganyan talaga pag nag-speaker, you have my feelings. Because that's like the way I present things. I don't do sermons. I do Okay. debates and presenting. So parang nag-ano ako. Like, O, kain na kami guys. Kain na muna kami. Let's go. huh? Then it's only it's like 20 something minutes. So I'll just talk slowly. Mom, Mm-hmm. when you sneeze, your heart stops. That's why they say bless you. Really? I didn't know that. We go to church. Huh? We go to church, Go to right? church? Yeah. Yeah. Baby knows a lot. How did you know that? I know. That's why I just. From TikTok? Huh? And we are heading to our church now. Sila Ate Alea at Dabong at Baby Zion, nauna na sila. Kami naman ni Arvil ay sumunod agad sa kanila. Mga 30 minutes away nga pala guys ang church galing sa amin. Kaya medyo malayo rin yung aming drive, tapos highway pa. Dati kasi malapit lang yung church sa amin, pero nakahanap kami ng mas mura at mas malaki, so lumipat na kami doon. Be practical, diba? Kasi nga wala pa kaming own church, nagre-rent pa lang kami, so yung church namin ay naghahanap ng mas mura. Maaraw today pero malamig. Tingnan nyo guys, naka-double ako dyan. Meron akong suot na coat, tapos nag-winter jacket pa ako kasi sobrang windy niya. Napapansin nyo, namumula na yung ilong ko kasi paglabas namin ng bahay, malamig. Kapag winter, kapag walang hangin, hindi naman talaga ganun kalamig. Yung wind chill yung nagpapalamig. Kahit marami pang snow yung paligid, kapag walang hangin, hindi ganun kalamig yung paligid. Kaya mga 3 layers yung suot ko dyan, papunta kami ng church. So for our first song, we're gonna sing Goodness of God. In Jesus' name, amen. So my sermon for today is titled God's Promises When You're Afraid of Failing. But what exactly is the fear of failure? So let's start with our first verse to serve as our reminder. It is found in Isaiah 41:10, and it says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Good evening. Makain si again. Bahay na kami guys. 7:29 na. Pupunta ako ng hospital. Kasi na emergency CS ang aking friend. Premature yung baby niya guys. Napaka-risky ng kanyang pregnancy. So, nasiis na siya. Nakalabas na yung bata. Nasa NICU na yung bata.
And then, susundin ako ng aming friend din. Naantay ko sila. Kasi sasama ako, pupunta kami yung hospital, bibisitahin namin siya, guys. And daddy is kagigising lang din. Nakatulog kami. After ng church, umuwi kami, nakatulog kami, nag-idlit, nakanap, nakapagpahinga. And then, tumawag yung friend ko, sabi nakalabas na daw yung baby. At pwede na siyang i-visit. Kanina lang mga 3:30, kaninang mga 3:30, nanganak yung friend namin. 29 weeks lang, guys. So, praise God naman. At lumabas ng safe yung bata kasi napaka-risky na kayang pagbubuntis. So, see you there, guys. Punta tayo ng hospital. Si Sayon umiiyak kasi ayaw magpaiwan. Gustong sumama. Ibawal yung bata sa hospital. So, dito lang siya, guys. Okay, guys. Nagbihis ako. Malamig pala yung weather. Chinek ko sa labas. Nagdoble ako. May t-shirt ako sa loob. At malamig ang panahon today. Naantay ko na lang sila and then alis na rin na kami. Tapos, di kami tatagal doon. Ay, kinikilig yung bata. Kinikilig yung bata na miss si Mama. Wait lang, change lang si Mama. Okay? And Mommy will hug you. Yeah, of course. Look at the hamper. It's very long. I know, daming labahin. Bukas na yan laban ni Mami. I want you. Okay. Mom, look what I found in my list. Wow! Bahay na si Mami! Mom, look what I found. Chips? Yeah, A very rare chips. yeah, very rare. Miss mo si Mami? Yeah! Hindi na kasama ang bata. Hindi ko siya sa hospital. I miss you so much. Kararating ko lang. Galing hospital. 10 na guys. So, 10 na. Di na ako doon nag-vlog kasi bawal. So, dito na ako sa bahay. Bihis na ako at matutulog na lang. So, bukas maglalaban na lang ako sa morning. Maglilinis at ang kalat ng bahay. So, maglinis ako. Maaga ako gigising. Yun lang, guys. And see you tomorrow. Okay naman na yung baby. Very healthy. And my friend is very healthy naman siya. So, nakipag-usap na nga sa amin. Wala namang problema and wala namang complication yung bata. So, okay na sila, guys. And we keep praying for them na sana continuous and fast healing sa kanila. So, yun lang. See you tomorrow. See you in the morning.